I'm very, very proud na i-present sa inyo si Datu Constancio Duhak ng yung IPMR ng Lianga, Surigao del Sur. Siya yung sa mga hindi pa nakaka-rinig or nakaka-appreciate kung anong IPMR, ito yung Indigenous Peoples Mandatory Representative na Sangguniang Bayan siya, member siya because yung ating government duly recognizes yung contributions ng ating mga lumad. And si Datu ay member ng Manobo Tribe. And I'm very proud na i-present niya itong area niya because dito ako nagtenyente, dito ko nakita na ngayon bumalik ako after how many years? 25 years to be exact, ang laki na ng pagbabago. And I'm very proud na i-present tong mic kasi ang partner niya dito, si Captain Kirk Amigos ng Special Forces, sila yung mag-partner sa peace and development efforts dito. So Datu, paki-introduce mo lang sarili mo kung anong history ng area mo. Magandang hapon, sir. So, ako po si Datu Constancio B. Duhak, isang municipal IPMRs ng Lianga. So, para sa akin, umpisa pa lang na hindi pa ako umpisa ko lang doon sa hindi pa ako IPMRs. Buong history ng Lianga. Kasi kung titingnan natin ang buong Lianga, dati, ano ko lang sa 1980 or 1979. 1979 to hanggang ngayon. So, ang masasabi ko lang dati, 1980s. Sa 1980s, napakalinaw talaga ng buong Lianga. Buong Lianga. Tapos, pag 1981, doon na kami nakakita ng yung tinatawag sa ngayon na CPP, NPA, NDF, na dati tinatawag pa sila na SLT or Semi-Legal Team. So ang ginagawa nila, kauna-unahang pinasok nila doon sa mga, kung ano man ang mga malalaking mga negosyante. Halimbawa, ang Lianggabi dati. Pinasok nila ang Lianggabi upang iano nila, parang wasakin yung mga malalaking mga negosyante na nandito sa Lianga. Ang kauna-unahan sila ang nag-organize, inorganize nila yung mga trabahante na nandoon sa Lianggabi para mawasak lahat ng mga development particular dito sa Lianga. So ang nangyari dati, sa 1980s, ang nangyari pagka 1981, sa totoo lang hindi pa kami nakakita ng tinatawag na Philippine Army. Kasi kung magtanong kami dati, sabi ng ama ko, yung Philippine Army na sila ang mga bantay doon sa mga isla natin, kung halimbawa mayroong magsulong ng mga ibang bansa. Yan ang sabi ng ama ko. Pagka 1981 na pumasok bigla yung CPP-NPA, doon na ako nakakita ng tinatawag na Philippine Army. Doon na ako nakakita. So ang ginagawa ng mga CPP-NPA, unang-una, sila ang nag-organize doon sa mga trabahante. Ano bang Tagalog ng trabahante? Manggagawa. Sila ang nag-organize sa issue nila na pataasin daw ang suhulan ng mga manggagawa. Pero sa totoo lang, ang ginagawa nila, yun pala, hindi namin alam na yun pala ay parang hinahaylo. Inano lang nila ang mga tao para sa kanilang mga, kung ano man ang ilang kagustuhan dito, particular sa Lianga. Kaya pagka 1984, doon na nagsimula na
imbis na ang mga trabahante ng Lianggabi, yung mga manggagawa na doon sila nagpa-eskwela sa Lianggabi, doon sila nagpaaral sa kanilang mga anak, ang nangyari doon, mismo ang mga manggagawa, sila na mismo ang nagsunog, ano yun, nagsunog, sinunog na nila yung mga ekwipo ng mga ng Lianggabi. So kaya ang nangyari doon, nagkawatak-watak na ang mga tao doon o dito sa particular dito sa Lianga. Pagka 1982, ang nangyari doon na kami inumpisa, pinasukan na din ng CPP, NPA, NDF. Sa issue at kanilang mga daladalang mga propaganda doon, ang sabi nila na dapat daw sumama sa kanila yung mga katribo ko doon kasi hindi daw pinapansin ng ating gobyerno ang aming mga tribo. Parang trinato daw kami bilang mga unggoy daw. Anong Tagalog ng unggoy? Bilang mga unggoy. So sa totoo lang, yan ang number one na dahilan kung bakit unti-unti ang mga tao dito sa Lianga, unti-unting lumalayo dito, particular sa gobyerno. No, unti-unti. Tapos pagka 1984 din, doon na ako nakakita ng mga sundalo. Ang sabi ko, sinabihan ko ang ama ko, bakit tayo mayroong sundalo dito sa atin? Ang sabi ng ama ko, hindi makarating dito sa atin ang sundalo kung walang NPA. Kasi ang hinahabol nila, yung mga NPA. So, doon ko na rin nalaman na si Father Frank Navarro, isa pala siyang organizer, particular dito sa legal na mga organisasyon. Doon ko na nalaman na particular na isang bahagi na si Father Frank Navarro, isa na siyang organizer. So unti-unti na doon kasi doon sa amin, sa totoo lang, pag magsabi ka na pari, pag pari yung magsalita, sigurado ko, saludo lahat ng mga tao doon. Sigurado ko na susunod ang mga tao. So hanggang na nandun siya sa simbahan, parang iba na ang kanyang ineducate, yung tinuro nila doon sa mga tao kasi unti-unti nang patungo na doon sa iba na nga mga doktrina. So hanggang na dumating na ang panahon na siya na mismo, nakita ko na siya na nagdala na ng baril. Doon na sa bundok na. So doon, bakit nandito na pala si Father Frank Navarro tay? Kasabi ng tatay ko, isa na siyang NPA na siya. So ganun ang nangyari dito, particular ng Lianga, particular namin dito sa mga community namin. Anong dahilan kung bakit nakasama ang kibali na linglang yung mga tribo doon sa kanila? Kasi ang number one nga nag-organize doon si Father Frank Navarro. Anong sabi nila? Dapat tayo magkaisa kasi ang mga issue nila doon, ganon daw ang mga military, ganyan mga abusado, mga rapist, ano na lang ang kanilang sinabi doon sa mga community. Kaya kami mismo, kasi hindi pa man namin alam kung ano ang totoong ano doon sa military, ang ginawa namin, tago na tago. At ang iba, doon sumama mismo sa kilusan. Ilang taon na nangyari yun. Unang-una, yung sinasabi ko kanina, yan ang pinakamahirap sa amin dito sa, particular dito sa Lianga. Kasi hindi na namin maintindihan kung ano ang dapat namin gawin. Kasi ang palagi naming nakikita, palagi naming naririnig, doon lang mismo sa ibang bunganga. Doon lang sa mga New People's Army. So kaya, dito natin makikita na ang mga tao, mga ilang taon yun, mga ilang taon, na nandito ang mga CPP-NPA. So hanggang sa dumating yung time na si Father Frank Navarro mismo ang nag-umpisa ng pagpatayo ng
eskwelahan. Eskwelahan. Anong tawag ng eskwelahan doon? Yung TRIPS, Tribal Filipino Programs. Yan ang tawag. At saka, wala pa yung Alcadib. TRIPS pa lang. Sa totoo lang, ang TRIPS, kung doon tayo sa TRIPS, ano ang history ng TRIPS? Sa totoo lang, ang pinakauna o kauna-unahang nagpatayo ng TRIPS, yung asawa ni Father Frank Navarro na si Kim. Kim ang tawag sa kanya. Asawa ni Father Frank Navarro. Sa totoo lang, sila direkta, yung tinatawag namin dati na mga full-timers, sila mismo nandoon sa gubat nakatira. Tapos doon sila nagsimula ng pagturo na yung tinatawag na literacy. Pero yung tinatawag namin na literacy, ang nakapalaman doon is yung sulbakwin lang, sulat, basa, kwenta. Yan lang ang nakapalaman. Hanggang sa dumating na ang panahon na siguro unti-unti na silang parang ano na sila, si Kim, yung Mika man ang isang pangalan niya, si Mika, bumaba na siya dito sa baba at doon na nagpatayo ng Tribal Filipino Programs. Doon na nagpatayo ng eskwelahan na TRIPS at doon na pumapasok na ang simbahan. Sino yung kauna-unahang pumasok doon? Yung nag-ano sa kanila si Bishop Amantillo. Bishop Amantillo. At saka mayroon pang iba, yung si Villa Santa. Villa Santa. Sila ang na doon na ito ang dapat natin gawin. Pero sa totoo lang, parang makinaryas nila yan para legal ang kanilang pagturo doon sa mga kabataan. So doon namin na ano ang mga tinuro. Kung tingnan mo doon sa mga tinuro nila, hindi sila nagturo na tulad ng mga dito sa ating mga legal na mga eskwelahan. Number 1, ang tinuro nila, simula ng grade 1 hanggang grade 6, ang tinuruan nila ang mga kabataan doon na magalit ng gobyerno, magagalit ng gobyerno. Yan ang number 1 na tinuturo nila. Hanggang sa time na doon na nalaman na namin na lahat ng mga tinuturo nila, ayun pala ay sinadya nila upang gawin nilang mga kadre ng mga CPP, NPA. Hanggang sa dumating ang panahon na nagpatayo na din sila ng yung high school, yung Alcadib. Ang Alcadib, number 1 na nalaman ko sino ang pinakahid nila, yung si Sister Jan, na galing pa doon sa Agusan del Sur, yung sa Alcadib. So yung Alcadib, doon na din namin nalaman na lahat ng mga tinuruan nila, lahat ng mga nag-graduate doon sa TRIPS, pag ilang buwan, doon na namin nalaman na mga kadre na ng CPP, NPA. Tapos, yan ang nangyari sa amin. Kaya, ang ano namin doon, yung ginagawa nila, maliban doon sa mga eskwelahan, yung mga eskwelahan, yung TRIPS, Alcadib, at saka yung mga community, sa totoo lang, yung Alcadib, TRIPS, at saka yung iwan ko lang, sir, kung alam ba ninyo yung MAPASO, yung malahutayong pakigdisog alang sa sumusunod. Yan ang organisasyon na binuo ng CPP-NPA na organisasyon upang ang kung ano man ang mga legal na mga activity doon sa mga aipingan na mga community, yung MAPASO ang nagtatayo doon sa gamitin nila doon sa mga rally, legal na mga rally. Halimbawa doon sa mga yung tinatawag na Manilakbayan ba yun? Manilakbayan. So ang MAPASO ang nag-facilitate doon. Tapos ang nangyari doon, yung mga doon sa mga halimbawa mga maestra, lahat ng mga teachers doon, ang MAPASO ang mag-ano doon na dapat ikaw teacher 1, sabihin natin teacher 1, teacher 2,
teacher 3, dapat mayroon kang tig 20-20 na ipasama mo na mga estudyante mo doon sa mga rally natin. Ganyan ang ginagawa nila. So, doon din nila inano na yung sinasabi ko kanina na tinuruan nila ang mga kabataan na magalit doon sa ating gobyerno. So, yan ang sinasabi ko kanina. Tapos, doon sa mga community, number 1 na ginagawa nila, so dapat daw, kasi ganun ang ating gobyerno, ganun kasama ang ating gobyerno. Kaya ang gawin natin, dapat daw mag-rally tayo o ano naman ang gagawin natin. Kung mayroong mga military operation, dapat wag na natin pansinin ang mga military. Tapos, kung mag-operasyon, dapat pag bigyan natin sila ng mga 2 araw, pag hindi sila mag-alis, dapat kita ang aalis. Mag-backwit, yung tinatawag na backwit na ang ginagawa. So, sa totoo lang, yan ang tinatawag namin dati na taktikang backwit. O para na ang mga tao hindi mahawakan ang ating gobyerno. Kaya ang ginagawa dati, pag mayroong sundalo, palagi ang mga tao doon pinadlakan yung mga bahay nila. Ayaw nila makipag-usap doon sa ating mga kasundaluhan. Kasi, yan yung sinasabi ko kanina na ginagawa nila yan para ang mga tao hindi mahawakan ng ating gobyerno. So, hanggang sa dumating ang panahon, ganun din ang nangyari pagka 1999 ba? Hindi. 2009 at ano ngayon? 2020 2019. Pagka 2019, doon na nag-umpisa na unti-unti nang inorganize ang mga IP dahil sa partner ng 3rd Special Forces Battalion at saka yung indigenous political structure. So, sino ang kauna-unahang IP leaders? Sa totoo lang, ibanggit ko si Dato Jomar Vocales. Si Dato Jomar Vocales, siya ang kauna-unahang leader na nagtayo na dapat ang ipakita natin, mag-alsa tayo laban sa mga CPP, NPA. Pagka 2019. So, isa na ako doon. Kaming dalawa mismo, siya ang ginawa naming municipal IPMRs, tapos ako ang municipal tribal chieftains. Ako ang nagtayo. Dati. Dato, kasi bigyan pugay natin si Dato Jomar Vocales kasi Yes, sir. yung nga pumanaw na. And ang naiwan pala niya na alaala para sa tribo ay kayo ang nagsimula nung pag-alsa. Oo, yes, sir. Bakit kayo after ilang taon yan? Halos. Hindi, kasi yung na-interview namin si Dato Jomar Vocales, 2010 pa yon, 2010. So, ibig sabihin, kung sabihin natin doon siya nagsimula, halos nasa 25 years bago kayo talaga umalsa bilang tribo na ayaw na namin. Bakit inayawan nyo na yung NPA? Sa totoo lang, sir, kung tingnan natin ang CPP-NPA, ano yun, hindi mo makita kung gaano kayo doon linoko. Kasi kung tingnan mo, parang mga mabuting mga tao yun. Parang mga mabuti. Pero hindi mo pala alam na unti-unting inalis yung kung ano man ang totoong kultura ng mga tribo. Parang inano nila na dapat, ano lang tinuro nila, dapat ang nangyari dati, parang wasakin na nila ang mga kultura ng mga katutubo. Kasi ang gusto nilang ipasok doon, yung mga doktrina na ng komunista. Komunista ang kanilang dinoktrin doon sa mga tribo, doon sa mga IP. Kaya sa ganun na nangyari na, doon na namin nalaman na dapat hindi na to pwede. Kasi kung tingnan mo, parang wala nang boses ang tribo doon. Doon sa aming mga community,
yung mga matatanda namin, wala ng boses. Ang boses doon na lang mismo sa mga membro ng Partido Komunista ng Pilipinas. Yung membro ng Partido Komunista ng Pilipinas, ano yan? Mayroong galing sa mga community, yung nabanggit ko kanina na doon sa Mapaso, na mga organisasyon, doon sa TRIPS, doon sa Al-Qadib. Yan, sila na ang magdesisyon lahat ng mga tribo. Kaya doon na kami na namin na ito ay hindi na yun mabuti. So dapat mag-alsa na tayo. Kasi dato halos 40 years kasi sa buhay ng tribo ang nawala halos dahil sa ganito nga na pangyayari ng NPA. Pero ano bang naibigay ng NPA? Yan, katulad ni Father Frank Navarro, namatay siya noong 1994. Ano ba naibigay nila sa tribo sa buong ilang dekada na yan? Ano yan, sir? Sa totoo lang, kung tingnan natin mga 4 na dekada ang CPP. 4 na dekada talaga? Apat na dekada. Ang nangyari, sa totoo lang, walang improvement, walang kahit ano, walang nangyari doon sa mga community, IP community. Ang nangyari doon, patayan, nangyari na ang tribo versus tribo. Yan na ang nangyari dati. Kasi hindi mo na alam na yung palang yung kapatid mo or ano mo doon, nandoon na pala sa kabila. Pagdating ng panahon na mayroon ng mga desisyon na si Pulano, ano yan, kapit ng gobyerno. So, sigurado, patay ka. Doon mo malaman na parang parang sinasabong, pinag-away-away na ang mga tribo namin doon. Kaya doon kami nag-umpisa na dapat umpisahan na natin ang pag-alsa. Walang mabuti na mga development doon sa mga community. Ang nangyari kasi, doon na namin na dapat mag-alsa na tayo. Balik natin ng nag-umpisa yung nabanggit ko kanina na Bakwit. No? Yung Bakwit kanina. Yung nabanggit ko kanina na Bakwit, doon namin nalaman na yun pala, sinadya nila na parang hawakan nila ang tribo, tapos magbakwit ang mga tribo doon. Pagkatapos doon, pagdating doon sa baba, maghanap sila ng yung mga funding agencies doon sa labas ng ating bansa. Doon nila ito yung mga tribo, ito yung mga mahihirap na mga tribo dito sa particular ng Lianga na hinaras ng mga military. So nangangailangan sila ng tulong kung sino mang ang gustong magtulong. Ngayon, normal doon sa mga ibang bansa, mayroong mga funding yan. Sino man ang magtanggap doon. Sa totoo lang, ilang milyon ang tinanggap ng mga membro ng CPP-NPA at saka yung mga legal na mga makinaryas nila, gamit nila ang mga tribong komunidad. Kasi dinala nila doon sa labas yung pinicturean nila ng mga katutubo. Tapos inano nila doon na ito yung mga inabusuhan ng ating inabusuhan ng mga sundalo. Pagdala doon sa pagbigay ng mga funding ni Sintimo na dumating doon sa mga tribo. Ilang beses na yon na nangyari dito sa amin. Nakwento kasi yan ni Sister Weng Rowena na Pungahan Na-interview rin namin siya na nagsundalo dahil di ba napangasawa niya isang tribo rin sa na yun nga yung trabaho nila na magkuha ng funding galing abroad, gamit kayo. Kami ang ginagamit. Kayo yung ginagamit. Kami ang ginagamit. Hindi na yan lang. Halimbawa, ang ginagawa din nila dito, halimbawa mayroong mga investor. Ang ginagawa nila dito sa amin, ang mga tribong komunidad, ang dinala nila ang busis. Na sabihin nila doon na hindi na makipagharap sa inyo yung mga tribo. Kami na ang binigyan ng autorisasyon ng mga tribo na kami ang makipag-usap sa inyo. Tapos kung ano man ang para sa tribo, wag na ninyong ibigay doon sa kanila. Dito na sa amin.
Yan ang number one. Bakit yung mga tribo, particular dito sa Lianga, unti-unting bumitiw. O ano yun, umano sa kanila na. Pero dato bago kayo bumitiw, ano naman yung masabi mo sa ilang dekada rin ni Father Navarro? Kasi respetado siya dito, natuldukan ng buhay niya noong 1994. Ano yung na-contribute niya? Kasi taga rito siya, di ba? Taga rito siya. Pero yung nga, sa amin ng mga sundalo, siya yung gumanap doon sa Marihatag na ambos na napakadaming namatay na sundalo na nandito lang sa kabilang bayan. Pero ano yung na-contribute niya bilang isang pari pala? Sa aking tingin doon, sir, parang wala mang nabigay niya doon sa mga tribo na parang nila nabigay doon sa amin. Wala man siyang lang doon na nabigay. Yung pagbigay ng mga pag-edukasyon, pero iba na mga edukasyon. Iba naman. O iba. Ang inano nila doon, dapat ang gawin natin, makigbisog, makipaglaban tayo sa gobyerno. Kasi ganun kasama ang ating gobyerno. Wala mang tinuro sa amin doon na Kaya, sa direkta, ang masasabi ko sa kanya, wala talaga siyang na bigay doon sa amin na mabuting yung lang namin doon, yung tulad sa akin, kung hindi na yung pakipagharap ko doon sa mga tao, so yan lang ang nabigay. Pero sa totoo lang, yung mga history, yung mga istorya ng kanyang buhay dito sa Lianga, wala man kasi parang 3 taon ata siya sa Barangay Jatagon. Pagkatapos doon, nandoon na siya sa bundok. Siya number 1 ang nag-recruit ng ilang mga membro ng mga New People's Army dito sa Lianga. Kaya itong area nyo noon talagang sobrang sobra dito na. Sobrang critical. Maaari mo bang Dato, anong ibig sabihin ng nabubuhay na mga panahon na yon na sobrang critical? Ano ba ibig sabihin ng sobrang critical nun? Sa totoo lang, sir, kung tingnan natin, dahil sa impluensya ng CPP-NPA, kung titingnan natin, itong particular ang Barangay Jatagon, ang tawag dito sa amin, hindi na daw kami mga masa, kundi mga simento na kami. Kasi halos lahat ng mga tao ng Lianga, lalo na doon sa bundok na parte ng Lianga, halos kung tingnan mo doon, ang mga doktrina doon, halos matakot na siya makipagharap ng mga iba-ibang mga agency ng ating gobyerno, lalo na sa mga sundalo. So yan tapos ang Barangay Jatagon or dito mismo sa Lianga, ito ang number 1 na parang yung dito sila kumukuha ng mga recruitment ng mga CPP, NPA, NDF. Kasi nandoon yung opisina ng KMU. Mayroong KMU dito dati. Tapos nandun yung Alcadib, nandun yung TRIPS. Doon sila magkuha ng mga leader nila, tapos mga personnel para padala doon sa mga yung tinatawag na nagsali doon sa mga red area na yung mga naghawak na ng mga baril. Ilang taon yun? Ilang taon. Tapos ulitin ko yung sinasabi ko kanina na paano unti-unti kaming bumabalik dito sa ating gobyerno. Yun ang next episode natin, Dato. Tubig mo na.